At magkakaroon tayo ng pagkakataon na tanungin si Professor Jamail Camlian ng ilang mga tanong. Starting from Baicon. Good afternoon, gusto ko lang itanong, gusto ko lang itanong, Assalamualaikum sir, gusto ko lang pong itanong kung about the children. Kumusta na po yung pakiramdam nila? Naka-get over na po ba sa kanilang maging mga, of course, no, yung mga bitterness that they've gone through after that CDO experience? Assalamualaikum din, Baicon. Matindi ang epekto ng nangyari sa amin. Sa aking anak, sa aking mga anak. Kasi hanggang ngayon, nagtatanong sila kung kailan daw kami lilipat doon sa bahay ng mga mayayaman sa Cagayan de Oro. Pero nang sinabi ng kanilang nanay na hindi na kami pwede doon kasi ang tatay nila ay mga Muslim, kaya nga hanggang ngayon, masama yung loob nila. At sabi nila, anong mangyari sa amin 20 years from now? Hindi kami pwede makahanap ng trabaho kasi Muslim kami. Hindi kami papansinin ng kaklase namin, mga Kristiyano, kasi Muslim kami. Hindi kami tatanggapin kahit ano pang trabaho dito sa bansa na ito sapagkat kami ay Muslim. So, malaki talaga ang epekto para sa kanila. Atom, baka may gusto kang itanong o yung ating mga participants? Sige, tanong natin yung ating mga participants. Meron ba kayong gustong itanong kay Professor? Hello. Ako po si Camille Radovan from E. Rodriguez Vocational High School. Gusto ko lang po sanang itanong sa inyo, sa mga na-experience nyong mag-asawa dahil magkaiba nga po kayo ng religion, paano nyo po mapapatunayan sa mga Kristiyano na hindi dapat i-discriminate yung mga Muslim? O kaya nga, sinabi ko nga doon sa may-ari ng kumpanya, bakit ninyo ako i-discriminate? Kasi ngayon, na-prove namin, ang pamilya ko, nabubuhay kami, Muslim at Kristiyano, mapayapa. Hindi lang sa isang bahay, hindi sa isang komunidad, napatunayan ko, pwede ang Muslim at saka Kristiyano mabuhay sa isang katre, nasa bedroom, na hindi nag-aaway. So, sana ipopromote natin ang pag-uunawaan ng mga Muslim at saka Kristiyano, pagamat iba ang kanilang paniwala. Baicon, may mga tanong ba yung ating mga kabataan dyan sa Iligan para kay Professor Camlian? Meron bang gustong magtanong from Iligan? Dito naman. May gustong magtanong? Parang hindi yata sila natang-tight sila Atom doon sa experience na na-share ni Professor Camlian. Yes, or any comments or question? Dito, mayroon dito. Yes, my dear. Ako si Jayan, tapos galing ako ng Lasal Academy. Question ko, dahil sa nangyari sa'yo, through what happened to you, did your view on Christians change or did it stay the same still? Galing ng question. Ang tanong po ay kung nagbago raw ba ang pananaw ninyo sa mga Kristiyano dahil sa inyong naranasan o ito ba ay pareho pa rin? Hindi nagbago aking pananaw sa mga Kristiyano sapagkat ang aking pananaw sa mga Kristiyano, ang karamihan nila ay mabubuting tao, gaya rin ng mga Muslim ay mabubuting tao. Ang nag-discriminate sa amin, thank you. Ang nag-discriminate sa amin ay isa lang mga Kristiyano na masasama. Ang lahat tayo, pwede ma-Muslim, pwede may Kristiyano ay mayroon masasama. Pero ang masasama dito sa bansa natin ay kukunti lang sa mga Muslim at saka Kristiyano. Kasama na yan ang may-ari ng subdivision na yan. Ngunit, ang problema natin dito ay malaki. Sapagkat ang may-ari ng subdivision na yan ay isang sikat na politiko sa ating bansa, mayaman, sana gusto pa niya magiging pinakapinuno ng ating bansa. Mabuti na lang natalo. Kasi kung ang hirap, kung ang isang pinakamataas na pinuno ng ating bansa ang nagdi-discriminate,
paano na lang ang gagawin niya kung nasa sa kapangyarihan? Pagkakaroon din siya, gagawa din siya ng palisiya na discriminatory. So, kung sasabihin mo, ano nagbago, kasi kung nagbago, dapat hiwalayan ko yung asawa ko. Kasi ang asawa ko hanggang ngayon ay sagrado katoliko. Hindi nagbago, mas lalo pa minahal ko ang asawa ko at ang asawa ko rin. Sabi niya sa nangyari sa atin, mas lalo pa kitang mamahalin. So, walang epekto. Ang epekto lang doon sa mga masasama na Kristiyano. Okay. That's positive thinking, Atom. Yan. Maraming And salamat. yeah. Maraming salamat Yeah, kay and- Professor Kamlian. Maicon, may gusto kayo dagdag? Yes. And we're blessed, Atom, kasi hindi lang isa, kundi mayroon pa tayong isang guest to share with Tama ka us. dyan. an Bukod experience. sa karanasan ni Professor Kamlian, ngayon naman, makakarinig tayo ng kwento mula naman sa isang Kristiyano na nagkaroon din ng konting problema sa kanilang lugar dito sa Lanao del Norte. Mapalad tayo na kasama natin si Professor Asperin. Doon po sa Iligan, magandang hapon, Professor. Magandang hapon din, Atong. Professor, tanong lang po namin, napakasaklap naman na nangyari sa inyong kapatid. Dahil po sa nangyaring ito, nagbago ba yung pananaw ng inyong pamilya, partikular ng iyong mga pamangkin? Meron pa silang nabuong galit sa mga Muslim at sa mga Maranao dahil sa nangyari? Dahil bata pa nga yung mga pamangkin ko, oo, nagkaroon talaga sila ng galit. Although, meron silang mga kaibigan na mga taga roon, no? Kasi it's a mixed community nga. Masabi na rin siguro natin na meron silang talagang namuong galit kasi nga nahirapan silang i-process yun. Nahirapan silang i-process yun kasi mga bata pa sila. Kayo po ba, Professor, meron ba kayong other experience ng discrimination bilang isang Kristiyano sa isang Muslim community? Ako, nag-aral ako sa MSU, Marawi. And I'm teaching in MSU Marawi. And I'd like to think I have become part of the community. But when I went there, when I was first year college, talagang defensive ako kasi nga negative yung tingin ko sa mga pangkalahatang populasyon ng Muslim. My family background is military. And then I saw 6 boys coming home in the camp. Patong-patong yan ng mga army galing sa field. Dead bodies of army. So when I went to MSU, talagang medyo meron akong negatibong pagtingin. Pero I'd like to think that in the many years I have spent in MSU Marawi, in Lanao and in Mindanao, I have come face to face with very good Muslims, very good Maranao, very good Maguindanao, very good Tausug, and I have processed my feelings of discrimination, negative perception noon. But it took a while. Hindi siya naging madali. Hanggang sa ngayon nga, I'm working for peace effort here in Mindanao. So thank you very much, Professor, no? Atom, baka may mga gustong magtanong dyan. Dito rin sa Iligan, baka may mga gustong magtanong kay Professor Jane. Okay. Baikon, meron na tayong isang volunteer. Puntahan natin. Excuse me. Anong pangalan ng ating magtatanong? Tsaka galing anong school? Bago po ang lahat, nais ko po sana kayong batiin ng isang napakagandang tanghali, lalo na po yung nasa Iligan. Ako po si Hannah Faye P. Barberan na nagmula po sa mataas na paaralan ng Philippine G. Calderon. So, Ano yung katanungan mo para kay Professor Jane? pwede po. Tanong ko lang po kay Professor Jean, gaya na rin po ng sinabi nyo, ang inyong kapatid po ay biktima ng diskriminasyon. Bunga na rin po ng dalawang magkaibang paniniwala at relihiyon. So, ang tanong ko lang po, napatawad niyo na po ba yung mga taong gumawa nun sa kapatid nyo? At follow-up question lang po, kung, di ba po, hindi lang naman po kayo ang nag-iisang nagdaranas niyan or nagkaroon ng karanasan na yan. Ano po yung maipapayo nyo sa mga taong, na nagdaranas rin po ngayon na hindi po nila alam yung gagawin nila. So, ano po yung mapapayo nyo po sa kanila? Thank you.
Thank you. I'd like to think I am luckier than the rest who have experienced discrimination because I'm teaching history and I know what happened in the past. And I know how also the Muslims were really done so much cruelties. And the knowledge I have of the past make me better understand what is happening now. I cannot blame that person alone because what he did is just a product of the kind of relationship, di ba, ang mga Kristiyano at mga Muslim na mayroon tayo. Yung lalim na galit sa isa't isa, yung lalim na suspicion sa isa't isa, mahirap maalis yun eh. Mahirap maalis yun. Kung hindi ko mapapatawad yung gumawa sa kapatid kong, sa kuya ko, ako din ang mag-suffer kasi babalik at babalik yon sa akin, yung galit kong yon. Swerte lang ako dahil mas malalim yung pag-intindi ko sa kasaysayan natin dito sa Mindanao, sa Pilipinas, na hindi natin pwedeng ipagpatuloy yung karahasan kasi hindi tayo makakaalis sa cycle of violence na yon kung magbabanatan tayo sa isa't isa. Nung nangyari nga yung deklarasyon ng gobyerno way back in 2000, all-out war sa Mindanao, maraming mga Muslims sa MSU drop. They drop from school. The women actually pupunta dyan sa Maynila to be safe because they don't feel safe here in Mindanao, even if they're from here. And then one student of mine said, magda-drop siya. I asked him, why? Sabi niya, sasanib na ako, ma'am. Laking gulat ko, sabi ko sa kanya, bakit? Sabi niya, marami sa amin, ma'am, babae at mga kabataan na matay. And then I look at him, he looks so small. Sabi ko, kaya mo na bang maghawak ng barel? Sabi niya, natututunan din yan, ma'am. Kaya para sa akin, isip guro ng MSU, nakita ko na kung patuloy yung karahasang ito, babalik at babalik tayo palagi sa dahas at walang patutunguhan ng ating kasaysayan. Kaya mas minabuti ko na i-take ito bilang challenge, bilang panawagan na pagbutihin natin yung pagtrato sa isa't isa. Maraming salamat, Professor. Bye, Coach.